Heto, kunin mo. Ito ang bayad sa lahat ng pagod mo. 2 barko, kargang nagkakahalaga ng mahigit 60 milyon. Ito lang ang ibibigay mo sa akin. Sun, bakit ka nagmamadali? Bonus ito. Sa katapusan ng buwan, regular na ibinibigay ang sahod. Itinuring ka ng tiyo mo bilang manggagawa sa barko at binayaran ka ayon sa sahod ng isang tripulante. Hindi maliit ang dagdag na bonus na 20,000. Manggagawa sa barko. 8 taon. Mula edad 16 hanggang 26, nagtrabaho ako. Sa trabahong pangkapitan. Pero sahod ng tripulante ang natanggap ko. Ang kanyang plota ay mula sa 3 sirang barko. At lumaki hanggang 16 na malalaking barko. Mas marami pa ang dugong dumanak sa akin kaysa sa alak na kanyang nainom. Kuya Sun. Kuya Sun. May namali ka ba? Binili ni Itay ang bagong barko para sa akin. Ano naman ang pakialam mo roon? Isa ka lang namang empleyado. Binigyan ka na ng 20,000, nagrereklamo ka pa. Empleyado lang. Noong araw, sa harap ng buong angkan. Hinampas mo ang dibdib mo at sinabi mong, balang araw, kalahati ng plota ay magiging akin. Si Yaozong ang tanging anak ng pamilya. Siyempre, sa kanya ipapamana ang plota. Kung magtatrabaho ka pa rin sa barko, dadagdagan ko ng 500 ang sahod mo. Ang mga sinabi mo noon sa harap ni Itay. Wala na bang halaga ngayon? Hindi na ba iyon binibilang? Jiksun, makinig ka sa akin. Ang mga dokumento at barkong iniwan ng lolo mo. Kapag ginagamit ko, akin na iyon. 8 taon kang nagtrabaho. 8 taon kitang sinahuran. Wala nang utang sa isa't isa. Kung hindi ka kontento, pwede ka namang magtrabaho ng mag-isa. Ay, nakalimutan ko. Wala kang barko, wala ka ring mga dokumento. Ang pantalan na ito ay teritoryo ni Itay. Tingnan natin kung susunod ka o hindi. Ang gamot ng Itay at inay mo sa ospital. Ipatitigil ko bukas. Jackson, ang atraso ng mga magulang mo ay umabot na sa 16,000. Tumawag kanina si Ji Changhe at sinabi niyang wala siyang ibabayad kahit 1 sentimo. At hindi na niya kayo tutulungan. Kapag hindi ito nabayaran bago magtanghali ngayon, diretsong ihihinto ang gamot bukas. Ang sinabi niya ay talagang tinutupad niya. Totoo ngang ipinatigil niya ang gamot ninyo. Itay, huwag kayong pumunta. Ako ang kakausap sa kanya. Kapatid kong tunay. Hindi niya pwedeng gawin ito sa akin. Kuya, ganitong gabi na, bakit ka pa naparito? Pumasok ka at uminom muna. Hindi ako umiinom. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Noong pumanaw si Itay, hinawakan niya ang kamay nating dalawa at sinabi, kapag nagkakaisa ang magkakapatid, unlad at yayaman ang pamilya. Ngayon, ginagawa mong parang aso ang pamangkin mo. Kuya, tunay kong anak si Yaozong. Hindi ko maaaring ipamana ang negosyo ng pamilya G. Sa isang tagalabas. Tagalabas. Matanda ka na. Pareho kayong may pagdurugo sa utak. Mabuti na lang at naisalba kayo. Pero aabot sa 450,000 ang susunod na gastusin sa pagpapagamot. Baka 3 araw na lang ang itagal nila. Lahat ng mayroon ako. 20,000 lang. Noong pumanaw si Lolo, sinabi niya na huwag itong buksan. Maliban na lang kung wala ng ibang paraan. Kumalat na ang balita. Nagbanta si Ji Changhe. Sino ang mga ngahas na kumuha sa iyo? Iyon ay pakikipagsagutan sa buong samahan ng mga mangingisda sa silangang China. Jiksun, naglakas loob ka pang bumalik. Sinasabi ko sa iyo, ako ang masusunod sa pantalan na ito. Kung wala ang pahintulot ko, kahit isang tabla ng barko, ay hindi mo maibaba sa tubig. Kuyaksun, paano kung lumuhod ka na lang? At yumuko ng 3 beses sa harap ng Itay ko. Baka sakaling lumambot ang puso niya. At bigyan ka pa ng isang subo ng kanin. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Bumalik ka at maging kapitan ng barko ko. Kung hindi, maghintay ka na lang na kolektahin ang mga bangkay nila. Noong bata pa ako, binubuhat niya ako. Sa balikat niya para panoorin ang dagat. Ngayon, ginagamit niya ang buhay ng mga magulang ko. Para pilitin akong umalis sa daang ito. Ji Changhe, mula sa araw na ito. Wala na tayong pagkakautang sa isa't isa, Ji Changhe. Ang utang mo sa akin. Isa-isa kong babalikan pati tubo. Talagang matapang ka. Wala kang barko, wala kang pera. Tingnan natin kung paano ka mamamatay sa dagat. Kapag may nangahas na magbigay kay Jiksun. Kahit isang pako o isang patak ng langis. Mula ngayon, huwag na niyang isipin na makapaghanap buhay sa dagat na ito. Kuya Sun, mayroon akong isang bangka.
Kuya Aksun. Kuya Aksun, alam kong hindi maayos ang bangkang ito. Pero madadala ako nito sa lungyuan. Dito nagtitipon ang lakas ng dragon. Sa araw ng aking pagpanaw, ang ipinagbabawal na lupain ng lungyuan. Sa ilalim ng kailaliman ay nakahimlay ang isang lumubog na barko mula sa Dinastyang Ming, na may dalang di mabilang na kayamanan. Sakim si Changhe. Kapag nalaman niya ang lugar na ito, tiyak na manggugulo siya. Ngayon ko lang nalaman na noon pa pala. Alam na ni Lolo kung anong klaseng tao ang ikalawang tiyo. Ang kulungang ito ay tumitimbang ng 200 kilo. Maaari itong lumubog hanggang 800 metro sa ilalim ng dagat. Talagang ginawa ito para manghuli ng malalaking isda sa kailaliman. Sa laki ng kulungang ito, ilang bakal kaya ang kinailangan dito? Ang 800 litrong diesel na ito. Ang lahat ng ipon ko. At ito na ang huli nating sugal. 8 taon itong itinago ng ikalawang tiyo at hindi ipinagamit sa akin. Pero ang dokumentong ito ay walang sinumang makaagaw sa akin ayon sa batas. Itay, maghintay po kayo sa akin ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, babalik ako dala ang pera. Anak, napakapanganib ng dagat. Huwag na tayong pumunta. Ibenta na natin ang lahat ng mayroon tayo. Baka sapat na iyon para sa gastusin sa pagpapagamot. Inay, ayos lang po ako. Binabantayan ako ni Lolo mula sa langit. Narinig kong talagang ilalabas mo. Ang sirang bangkang iyon sa dagat. Akala mo ba si Robinson Crusoe ka? Jackson, kahit 3 metrong alon, ay hindi kakayanin ng bangkang iyan. Kapag namatay ka sa dagat, wala nang mag-aalaga sa itay at inay mo. Nabaliw na ang batang ito. Aalis na ang bangka. Lulubog ito pag umabot ng 50 milyang pandagat. Pinilit tayo ni Ji Chang. Kaya niyang gawin ang kahit anong kalokohan. Tara na. Kuyakson, wala na ang nabigasyon. Maliligaw tayo. Hindi natin kailangan ng nabigasyon. Sundan lang natin ang araw. Naghihintay sa atin si Lolo sa unahan. Kuyakson, hindi na kaya ng bangka. Masyadong malalaki ang mga alon. Kapag nagpatuloy tayo, mamamatay tayong lahat. Kapag bumalik tayo ngayon, saka tayo siguradong mamamatay. Magpatuloy tayo. Ang tanging pasukan sa kaloob-looban ng lungyuan ay isang likas na siwang na tinatawag na pintuan ng dragon. Nasaan ang pintuan ng dragon? Sa pinakamakitid na bahagi ng siwang, mga 2 metro at kalahati lamang ang lapad. 2 metro at 20 sentimetro ang lapad ng bangka natin. Halos wala ng espasyo para makalusot. Isang maling galaw lang, wasak ang bangka at patay tayong lahat. Kuyakson, papasok talaga tayo roon. Hindi pwedeng sumabay sa agos. Kailangan nating salungatin ang agos at pumasok ng pahilis. Kahit 1 degree lang ang layo sa tamang anggulo, palpak na. Binzi, humawak kang mabuti. Totoo ang sinabi ni Lolo.
Lahat iyon ay totoo. Ito, puro isda. Ibaba ang lambat. Gawin mo ayon sa nakasulat sa tala-arawan. Dapat nasa ilalim ng dagat ang hawlang dragon. Maghintay ng 1 oras. 3. Kuyakson, hindi tama ang bigat na ito. Sobrang bigat. Kuko ng gintong dragon. Ang 3 gin ay mabibenta na ng 5,000 unit. Pero itong nasa harapan natin. Tantiya ko ay hindi bababa sa 200 gin. Dagdag pa ang 3 tigli 5 gin na. Isdang may salaming kaliskis. At mahigit 1 dosenang kasing kapal ng braso. Naulang-pulang mula sa kailaliman. Hindi bababa sa 20 milyon ang halaga ng isang lambat na ito. Walong taong pawis at dugo. Pambayad sa gamutan ni na itay at inay. At kabayaran sa kahihiyang dulot ni Tiyo. Sulit ang lahat sa sandaling ito. Baka kaya pa nating maghulog ng isa pang lambat. Kung hindi, baka hindi man lang sapat ang gasolina para makauwi. Sona ng pagtatagpo ng malamig at mainit na agos. Pagsapit ng takip silim. Lulubog tayo sa lalim na 1,000 metro. Hindi na aabot ang oras. Kuyakson, bumalik na tayo. Sapat na ang isang lambat na ito. Sapat na ba? Sapat na ang 20 milyon para sa gastusin sa gamutan. Sapat na rin para makabili ng bahay. Pero hindi sapat para maibalik ang katarungan. Hindi sapat para patahimikin ang mga humahamak sa akin. Ang gusto ko ay hindi basta pera. Ang gusto ko ay malaman ng buong daungan ng mga mangingisda na si Jigsun ay hindi isang taong nabubuhay lamang sa limos ng iba. Pahabain mo ang kable na bakal. Paano ko ito ikakabit? Kuyakson, isinusugal mo ang buhay mo. Isinusugal ko talaga ang buhay ko. 8 taon na akong talo. Hindi na ako pwedeng matalo pa. Kuyakson, pinapasok na ng tubig ang ilalim ng bangka. Nabiyak ang tabla. Huwag mo nang pansinin, patuloy lang sa paghila. Purong ginto ito. Kapatid, buhay tayong nakabalik. Jay Cheng. Buhay akong nakabalik. Talagang magandang huli. Tawagan agad ang amo. Mas malaki ang nakukuha ko.
Jackson. Halika, mag-usap tayo, iho. Nakahuli lang naman siya ng isa. Isang malas o swerteng isda. Ano naman ang dapat ikagalit? 8 taon kang nagtrabaho sa 16 na malalaking barko. Bibigyan kita ng 20,000 bahagi. Ang isang lambat ko. Ang tatay mo. Hindi mo mahuhuli sa buong buhay mo. Binzi. Mga bagay. Karapatan mo ang 20% bahaging ito. Kung ganoon, napagkasunduan na. 300,000 ang upa sa isang taon. Jackson. Gusto ko ring sumama sa iyo sa trabaho. Dati, pinipilit lang ako ni Ji Changhe. Iyong mga sinabi ng ikalawang tiyuhin noon. Biro lang pala niya lahat iyon sa iyo. Magkamag-anak tayo, tutal. Ganito na lang. Pagdating sa Longyuan, sama-sama natin itong paunlarin. Hahatiin natin ng pantay. Tungkol sa mga nangyari noon. Kalimutan na natin ang lahat. Kumusta, ayos ba? Sa akin si Changhe. Kung batid ko lamang ang puok na ito. Tiyak na ubusin ko ang mga yamang tubig at hulihin ang lahat ng isda. Ngunit dadalhin ko ang lihim na ito sa hukay. At hindi ko hahayaang malapastangan ito ng aking sariling mga kamay. Walang modo kang bata. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Akala mo ba dahil may kaunti kang maruming pera? May karapatan ka ng magmatigas. Ang tatay mo noon. Ipinasa sa akin ang mga papeles at ang barko. Dahil may hawak akong ebidensya laban sa kanya. Ang palayok. Ano ba talaga ang nangyari noon? 25 taon na ang nakalipas. Gustong magpatayo ng bagong bahay ng tatay mo. Kaya nangutang siya sa mataas na interes. At ang nagpautang ay kaibigan ni Ji Changhe. Sa kasulatan ng utang, may nakatabong kondisyon. Kapag hindi nabayaran sa loob ng 10 taon, gagamitin bilang pambayad ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ji. Kabilang ang mga ari-arian sa pangingisda. Ji Cheng, hindi talaga siya nagbayad ng utang para sa tatay mo. Inilipat lamang niya ang utang sa sarili niyang pangalan. Pagkatapos, hawak ang peking kasulatan ng utang. Pinilit niya ang tatay mo. Naisuko ang iniwan ng lolo mo. Ang mga lisensya sa pangingisda. At ang mga barkong pangisda. Para mapangalagaan ang dangal ng lolo mo. Sa loob ng mga taong ito, lagi niyang sinasabi sa mga tao na magkasosyo silang magkapatid. 8 taon. 8 taon akong naghintay. 8 taon akong naniwala. Ngayon ko lang nalaman na sa simula pa lang. Nilinlang na pala ako. Ang naging tagapamagitan ng nagpautang noon. Sino siya? Apelyido niya ay Tang, palayaw ay Tang Bingzi. Nakatira siya ngayon sa kalapit na bayan. ₱18,000 ang prinsipal. 35% ang taunang interes. 70% ng interes ay napupunta kay Ji Changhe. Naku! Anak! Masyadong tapat ang itay mo noon. Kinamkam ni Ji Changhe ang kita mula sa magkabilang panig. Binalik ng itay mo ang 5 taong interes. Lahat ay napunta sa bulsa niya. Mga tauhan ni Ji Changhe. Parang may namataan sila sa lumubog na barko. Parang tinutunto nila ang lumubog na barkong iyon. Kung tutuusin, wala talaga siyang balak na makipagtulungan sa akin. Ang gusto niya ay ang kayamanang nasa lumubog na barko sa ilalim ng Longyuan. Gusto niya itong agawin. Kung gayon, sisiguraduhin kong wala siyang balikan. Kuyakson, kanina pa tayo sinusundan ng mga iyon. Itatapon na ba natin sila sa kawalan? Hindi na kailangan. Hayaan mo silang sumunod. Para makita nila mismo na mauwi lang sa wala ang lahat ng pagod nila. Binzi, nahanap ko na ang lumubog na barko. Sa wakas, naunawaan ko na. Noong araw, ang lolo ay mas piniling mamatay kaysa ibunyag ang lihim na ito.
Ginoong Jai, alinsunod sa mga kaugnay na tuntunin. Sa paligid ng bahura ng Kiksing, ang yamang pangisdaan sa itinakdang karagatan ay pinagtatalunan ang pagmamay-ari. Bago ito maresolba, bawal kayong pumasok sa karagatang ito o magsagawa ng anumang pangingisda. Huwag ka nang magtanong. Siguradong kagagawan ito ni Ji Changhe. Malinaw na paninira at pagbibintang ito. Bakit hindi kami pwedeng pumalaot? Sino siya para gawin iyon? Isang salita lang niya, isinara na ang buong dagat. Akala niya, mapipigilan niya ako sa ganitong paraan. Napakawalang muwang niya. Kumpanya ng pagpapaunlad ng yamang dagat. Kumpanya ng pagkuha ng yamang dagat. Ang karapatang gamitin ang bahura ng Kiksing ay napunta sa kanila. Medyo nakabawi na si Jigsun, kaya ayon sa karapatan. Medyo nakabawi na si Jigsun. Ayon sa mga tuntunin, ang bahura ng Kiksing ay bahagi ng kumpanya. Iyan lang ang alam gawin ni Ji Changhe. Iyan lang ang alam gawin ni Ji Changhe. Sa pagkakataong ito, ang daan patungo sa bahura ng Kiksing ay tuluyan na nilang hinarangan. Makialam ka naman at magpakatao. Ibigay mo na ang mga koordinado ng Longyuan. Kung hindi, habang buhay kang makakalimot sa paglalayag. Maghintay ka lang. Gusto niya akong mamatay sa pagkakakulong. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang maunang mamatay. Lolo. Sa isla, may dating silungan ng mga mangingisda laban sa bagyo. Pwede nating pansamantalang tuluyan. Higit na mahalaga, ang islang ito ay nasa labas ng jurisdiksyon sa pangisdaan ng alinmang bansa. Hindi kami kayang saklawin dito ni Ji Changhe. Ang hinihingi niyang prioridad sa pangingisda ay saklaw lamang ng jurisdiksyon. Hindi kayang saklawin ng otoridad ang lugar na ito. Laging may paraan kahit tila wala ng pag-asa. Kuya Aksun, ang mga bagay na ito ay bubuwagin natin at ihatid ng pira-piraso. Hindi ito makikilala ng mga tauhan ni Ji Changhe. Siguradong hindi nila mapapansin. Lagi tayong umaalis sa kalaliman ng gabi. Sinusundan natin ang mga tala ni Lolo at dumaraan sa mga mapanganib na lagusang. Punong-puno ng mabababaw na bahura. Kuya Aksun, talagang narito tayo. Nakapagtayo tayo rito ng isang himpilan. Mula ngayon dito na. Iyan ang ating pangunahing kampo. Jay Cheng. Kahit harangan pa ang buong labas ng bahura ng Kiksing, hindi tayo maapektuhan. Jay Cheng. Nagsisimula pa lang ang laro. Ito ang sulat kamay ni Lolo. Kung umabot sa ganito ang mga inapo ng Angkanji. Longyuan, dapat mong malaman na ang kumukuha ng may wastong kaparaanan. Ngunit inuubos ang yaman hanggang sa matuyo. Ay tiyak na parurusahan ng langit. Tiyak na isusumpa siya ng langit. Lolo, naunawaan ko na po ang ibig ninyong sabihin. Hindi lang pala natuklasan ni Lolo. Ang Longyuan. Nanirahan din pala siya rito. Matagal na niyang nahulaan na darating ang araw na ito. Sa wakas, naunawaan ko na. Lolo. Kaya hindi niya sinabi. Ang lihim na ito. Hindi siya natatakot na yumaman ang iba. Natatakot siyang sirain ng iba ang dagat na ito. Hindi na paghihiganti lang ang nasa isip ko. Ipagtatanggol ko ang dagat na ito para kay Lolo. Kung may mga has na ubusin ang yaman nito. Long Sao. Long Yuan. Pagbabayarin ko siya ng mahal. Binzi, tingnan mo ang screen. May ipinapakita ang sonar. May iba pang bagay sa ilalim ng lumubog na barko. Ano? May isa pang barko sa ilalim. Sa kargahan ng barko sa ilalim na patong.
Punong-puno ito ng mga metal na napakataas ng densidad. Sa laki at dami, higit na higit ito kaysa sa barkong pangkalakal ng Dinastyang Ming sa ibabaw. Kapag inilabas sa publiko ang tuklas na ito, yayanigin nito ang buong mundo ng arkeolohiya. Pero hindi ko ito ilalabas. Napakalaki ng lihim na ito. Kapag ito ay nabunyag, tuluyang mawawasak ang katahimikan ng Longyuan. Guguho ito ng tuluyan. May nangyari kay Kuya Xun. Mula sa kabisera, umupa si Ji Changhe ng isang submarinong pang-operasyon. Hindi iyong simpleng sasakyang pang sumisid, kundi isang tunay na submarinong kayang magsagawa ng pagkuha sa ilalim ng dagat. Ano pa? Nakahanap din siya ng isang dating sundalo ng hukbong dagat na submarinista para maging piloto. Malaki ang ibinayad niya. Narinig kong lalayag siya makalipas ang 3 araw. Sa wakas, hindi na nakapaghintay si Ji Changhe. Alam niyang hindi sapat ang basta pagharang para mapigilan ako. Kaya siya mismo ang sisisid para mang-agaw. Ano ang gagawin natin, Kuya Xun? May submarino siya. Hindi kailanman magiging katapat ng submarino ang sasakyang pang sumisid natin. May submarino siya, pero ano naman? Hindi basta-basta napupuntahan ng kahit sino. Ang kailaliman ng Longyuan. Sa buong mundo, ako lang ang may hawak ng detalyadong mapa ng ilalim ng dagat na ito. Ipapaalam ko sa kanya na sa dagat na ito, ako ang masusunod. Sumisid na si Kuya Xun gamit ang submarino. Sumisid na si Kuya Xun gamit ang submarino. Hinahanap niya ang direksyon ng pader na bato. Longyuan, bantayan mo siya at tingnan kung ano ang mahahanap niya. Hindi na makapagpatuloy si Jiksun. Wala tayong mapa ng dagat. Kapag nagpatuloy pa tayo, mamamatay tayong lahat dito. Akala niya, sapat nang umupa ng isang submarino para makapasok. Napakatawa naman. Walang tala. Kahit ipunin pa niya ang lahat ng submarino sa buong mundo, hindi pa rin siya makakapasok. Ginoong Joy. Ito ang mga nakalap namin. Jay Cheng. Sa loob ng halos 3 taon. Kumpletong ebidensya ng pandaraya sa buwis at pag-iwas sa buwis. Ang kabuang halaga ay lumampas sa 30 milyon. At mayroon pa. Ito ay isang liham na nilagdaan ng 12 veteranong mangingisdang binawasan niya ng sahod. Sa kanilang sama-samang reklamo, lahat sila ay lumagda at naglagay ng tatak ng hinlalaki. ₱2,023. Simula pa lamang ito. May utang siya sa akin. May utang siya kay Itay. May utang siya sa lahat ng mangingisda. Isa-isa kong sisingilin ng buo pati ang interes. Ginoong Jicheng, ang inyong utang ay 3 buwan nang hindi nababayaran. Mangyaring bayaran agad. Kung hindi, maghahain kami ng kahilingan para sa sapilitang pagpapatupad ng hukuman. Jicheng, may utang ka sa amin para sa kargamento. Kailan mo ito babayaran? Kapag hindi mo pa binayaran, kakasuhan ka namin. Mabuti naman. Ang walang hiya at pusong ganid na iyon. Sa wakas ay nakarma rin. 20 taon niya tayong pinagsamantalahan. 8 taon na. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Pero alam ko, hindi basta susuko si Jicheng. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Kapag itinulak siya sa isang sulok, mas lalo siyang gagawa ng kabaliwan. May isang mahalagang detalye rito. Maingat na pinunit ang pahinang ito. Hindi ito basta nalaglag. Ang tanging posibilidad, ang mismong taong pumunit sa pahinang ito, ay si Lolo mismo. Bakit niya pinunit ang pahinang ito? Ano ang nakasulat dito? Sa ilalim ng tarangkahang dragon ay may ibang daigdig. Buksan ito sa pamamagitan ng susi. Sa ilalim ng tarangkahang dragon, may nakatago pa sa ilalim ng pader na bato.
Binzi, nakikita mo ba? May butas sa pader na bato. Totoo nga. Ang isinulat ni Lolo sa ilalim ng tarangkahang dragon. Totoo nga. May isang sasakyang dagat sa loob. Hindi ito sasakyang dagat mula sa dinastyang Ming. Ni mula sa dinastyang Tang o Song. Ang anyo nito ay mula pa sa panahong bago ang dinastyang Qin. Hindi ito maaaring paandarin. Ang mga bagay na ito ay hindi pagmamay-ari ko lamang. Kung ang sasakyang dagat na ito ay tunay na nagmula sa panahong bago ang Qin. Ang mga laman ng kahon ay may halagang hindi kayang sukatin ng salapi. Lalo nang hindi dapat mapunta sa kamay ni Ji Changhe. Binzi, bumalik ka na sa Pampang. Kailangan nating makipag-ugnayan sa pangkat ng mga arkeologo. Natanggap. Mula sa Panalawigang Instituto ng Arkeolohiyang Pandagat. Ito ay isang sasakyang dagat mula sa dinastyang Qin. Walang duda, sasakyang dagat ito mula sa dinastyang Qin. Napunan na ang puwang sa kasaysayan ng paglalayag sa dagat noong unang panahon. Profesor, maaari akong makipagtulungan sa pagsisiyasat. Pero kailangang sundin ninyo ang takbo ko. Walang problema. Ano man ang sabihin ninyo, susundin namin. Bago ko matapos ang lahat ng hakbang sa pag-iingat. Walang sinuman ang maaaring pumasok sa kuwebang iyon. Long Sao. CJ. Darating kami pagkalipas ng 3 araw. Tiyak na darating kami sa oras. Long Sao. Kuya Sun. Kapag nalaman ito ni Ji Changhe, siguradong magwawala siya. Alam ko. Kaya kailangan nating maunahan ang pagdating ng pangkat ng mga siyentipiko. Bantayan natin ang lugar na ito, ang Long Sao. Naipitin na siya hanggang sa wala na siyang malusutan. Kaya na niyang gawin ang kahit anong bagay. Bigyan mo ako ng 500,000 cash. Tapos tulungan mo akong maghanap ng 3 taong walang takot mamatay. Yuji, labag ito sa batas. Mas malala pa sa krimen ang ginawa ng itay mo noon. Mas marami pa iyon kaysa sa paglabag na ito. Magbigay ka ng pera. O sabay-sabay tayong makukulong. Itay, ano ba talaga ang balak mo? Aagawin mo ba ang kayamanan ng Longyuan? O pasasabugin ang pasukan? Para walang ibang makakuha nito. Alin man sa magtagumpay tayo. O sabay-sabay tayong mamamatay. Kuya Sun. Mga barko ito ni Ji Changhe. 5 barko. Jiksun, wala kang takas. Itigil ang mga barko ngayon din. Ibigay ninyo ang mga koordinado at ang susi. Tumutungo sila sa kanal ng Gimen. Kuya Sun, kaunti na lang at mababangga na tayo. Huwag kang mataranta. Sumunod ka sa akin. Hindi siya makakapasok dito. Pero hindi siya susuko. Kailangan nating patibayin agad ang depensa. Maghanda tayong salubungin ang susunod niyang pag-atake. Jay Cheng ay alam na ang kinaroroonan ng kanal ng Gimen. Siguradong gagawa siya ng paraan para makapasok. 5 lang tayo. Paano natin siya mapipigilan? Napakarami nila.
Nasa atin ang tamang oras at lugar. Iisa lang ang pasukan ng Longyuan. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Basta mapanatili natin ang depensa sa loob ng 3 araw. Darating na ang pangkat ng mga siyentipiko. Pagdating ng araw na iyon, kahit gaano pa kagaling si Ji Changhe, o gaano man kalaki ang kanyang kakayahan, hindi siya mangangahas. Nakalabanin ang pambansang pangkat ng mga arkeologo. Hindi maiiwasan ang isang madugong labanan. Kuya Aksun, may kakaiba sa sonar. Sa hilagang bahagi ng kanal ng Gimen, may 3 target sa ilalim ng dagat na kumikilos. Siyam! Naku, naglalagay sila ng mga pampasabog. Balak nilang pasabugin ang bungad ng lagusan. Baliw ang plano ni Ji Changhe. Gusto niyang sa kanal ng Gimen, sa pinakamahalagang bahagi nito, ay magdulot ng pagbagsak. Lilikha siya ng pagguho, upang tuluyang barahan ang pasukan. At ikulong tayo sa loob. Magsipagtipon ang lahat. Kunin ang mga armas. Sumama kayo sa akin sa bungad ng kanal ng Gimen. Sugod! Bitiwan ninyo ako. Hindi kayo palalampasin ni Jigsun. Ubo, ubo, ubo. Si Ji Cheng iyon. Bibigyan niya tayo ng tig-100,000. Pinapabomba niya sa atin ang lagusan. Nahuli ang mga salarin at nakumpiska ang mga ebidensya. Napakatibay ng ebidensya. Ji Cheng. Jackson. Nasaan ang mga tauhan ko? Nasa kamay ko ang 3 mong tauhan. Nasa akin din ang remote detonator mo. Nasa kamay ko rin. 119 degree silangan. 25 degree hilaga. Gusto mong pasabugin ang mga bagay na iyon. Nasa bulsa ko ang susi. Hinihintay kitang pumunta at kunin ito. Jackson, maghintay ka. Pupunta ako roon ngayon din. Dumating na ang oras ng huling laban. Ilegal siyang nangingisda sa dagat ngayon. Isang tawag lang. Pupunta ang mga otoridad sa dagat para arestuhin siya. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang lahat sa pagitan namin. Kuya! Kuya Aksun! May isang mabilis na bangka. Tumatawid ito sa kanal ng Gimen. Napakabilis ng takbo. Si Ji Changhe ba iyon, nababaliw na siya? Hindi ba siya natatakot mamatay? Sa bilis na iyan. Anumang oras ay maaaring mawasak ang bangka at mamatay ang lahat. Nababaliw na siya. Darating ang pangkat ng mga mananaliksik sa loob ng 3 araw. Ito na ang huli niyang pagkakataon. Jigsun, narito na ako. Ngayon, ikaw ang mamamatay o ako. Masama ito, papasabugin niya ang batong pundasyon ng Longyuan. Jigsun, siguraduhing makabalik kang ligtas. Narating na ang itinakdang lalim. Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy. Kapag nabiyak ang batong pundasyon, guguho ang buong Longyuan. Dagdagan ang lakas, ilahin pataas. Bilisan ninyo, dagdagan pa ang puwersa at tagusin ito.
Bilisan ninyo, dagdagan pa ang puwersa at tagusin ito. Binzi, ibuhos mo ang buong lakas ng makina. Walang silbi. Ang salaming ito. Kakayanin nito ang presyon ng tubig sa lalim na 500 metro. Kayong lahat sa isla, huwag ninyong asahang magiging maayos ang buhay ninyo. Ibigay ninyo ang susi. Ibigay ninyo ang koordinado ng lumubog na barko. Jay Cheng, tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Para kang ulol na aso. Ikaw ang nagtulak sa akin para maging ganito. Ikaw ang sumira sa lahat ng mayroon ako. Kuya Aksun, tumakbo ka. Ako ay may 3 anak na lalaki. Ang panganay ay si Ji Changhe. Ang sumunod, si Ji Changhai, ay pumanaw ng bata pa. Noong bata pa si Changhe, siya ay matalino at mabilis umunawa. Ngunit siya ay naging mapagmataas at suwel. Ako ay matanda na. Ikinababahala ko ang kanyang pagiging sakim. Hindi ko magawang ipagtapat sa kanya ang lihim ng Longyuan. Umaasa akong tuturuan ng aking anak si Changhe nang may kabutihan at gagabayan ang kanyang kapatid. Huwag niyang hayaang ang angka ng Ji ay malugmok sa kahihiyan. Ah! Jay Cheng. Namatay siya dahil sa biglaang atake sa puso. Mabuti na lamang at naihatid siya sa ospital kaagad. Ginoong Joy. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa insidente. Jay Cheng. Pinaghihinalaang nag-utos sa iba na sirain ang daan ng pandagat. At nagbanta sa kaligtasan ng publiko. Narito ang lahat ng ebidensya. Salamat sa pakikipagtulungan ninyo. Ilalagay namin siya sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa bahay. Ang 8 taong sama ng loob. Sa wakas, sa sandaling ito, nagwakas na ang lahat ng alitan. Tapos na ang lahat. Ginoong Joy. Maraming salamat sa iyo. Malaki ang nagawa mo para sa bayan. Napakalaki ng iyong ambag sa bansa. Long Yuan. Long Sao. Ito ang iniwang puok ng aking lolo. Long Sao. Isang lihim na buong buhay niyang iningatan. Ang lahat ng ito ay para sa araw na ito, Long Sao. Ipinagkakatiwala ko ang lahat ng ito sa pangkat ng mga arkeologo. At dadalhin ko kayo sa silid na bato sa ilalim ng dagat. Isang himala. Isa itong himala sa kasaysayan ng arkeolohiya. Lolo. Hindi ko kayo binigo, Lolo. Sa wakas, naunawaan ko na kung bakit ako naging ganito. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sinunod ko ang sinabi ninyo. Kunin lamang ang nararapat ng may dangal. Nagluto ng dumpling ang inay mo at hinihintay kanya. Narito kami para lumagda at sumali sa kooperatiba ng mga mangingisda.
Simula ngayong araw. Sa pantalan na ito, ang bahagi ng kita ng lahat ay ibabatay sa kanilang pinaghirapan at hahatiin ayon sa bahagi ng bawat isa. Kung ano ang sinabi, siya ring gagawin. Isinulat ito ni Itay sa ospital at ipinadala niya sa akin. Ang kooperatiba ay nangangailangan pa ng isang tagapamahala ng mapadagat. Hindi kalakihan ang sahod. Magsisimula ka sa pinakapundasyon. Handa ka bang sumama? Kinamuhian ko ang Itay mo. At kinamuhian din kita. Pero sinabi ng lolo mo, ang mga inapo ng pamilyang G ay dapat kumuha lamang ng may dangal. May utang sa iyo ang Itay ko. Ako ang magbabayad para sa kanya. Hindi na kailangan. Mamuhay ka ng maayos, sapat na iyon. Mabuting anak. Bagong buhay. Ngayon pa lamang nagsisimula. Numero ng panubok na paglalayag. Numero ng tala sa mapa. Naayos na ang lahat ng barko. Ang radar at mga makinang panghila ng lambat. Pinalitan na rin ang mga pinakabago. Mabuti. Pinalitan ko ang lahat ng dating kapitan ng barko. Pumili ako mula sa matatagal ng mangingisda. Ng mga may mahusay na kasanayan at marangal na pagkatao. Talaga bang gusto mong gawin kaming mga kapitan ng barko? Noon. Hindi kami kailanman pinagkatiwalaan ni Ji Changhe. Mula ngayon, ang kooperatiba ay pagmamay-ari ng lahat. Hindi lamang akin. Ang bayad ay ayon sa pinaghirapan. At ang kita ay hahatiin ayon sa bahagi. Ang mga talaan ng pananalapi ay hayag at malinaw para sa lahat. Ito ang inayos ko. Ang pinakabagong mapadagat sa paligid ng Longyuan. Ang iyong pag-unlad. Nakikita ko ito sa aking mga mata. Ginoong Joy. Tingnan ninyo. Ito ay sinaunang maliit na titik mula sa dinastyang Qin. Sa ika-28 taon ng paghahari ni unang Emperador Qin. Pinamunuan ni Xufu ang isang pangkat ng mga sasakyang dagat patungo sa laot upang hanapin ang immortalidad. Dahil sa bagyo, napadpad sila rito. Xufu. Ito ang pangkat ng mga sasakyang dagat ni Xufu. Tama. Pinatutunayan nito na noon pa mang dinastyang Qin ay nakarating na ang mga sasakyang dagat ng China. Sa bahaging ito ng karagatan. Natuklasan ang mga labi ng isang sinaunang sasakyang dagat bago pa ang dinastyang Qin. Ang pagkakatuklas sa mga labi nito ay nagdulot ng malaking ingay sa larangan. Sa pagkakataong ito, matapos maalikabukan sa loob ng 1,000 taon. Muling nasilayan ng mundo ang isang makasaysayang pamana. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang kaugnay na balita. At umani ng pansin mula sa lahat ng panig. Kuya Aksun, sikat na tayo. Napakaraming turista ang gustong pumunta para mamasyal. Hindi maaari. Ang Longyuan ay isang lugar na protektado para sa ekolohiya. Hindi maaaring gawing pasyalan o paunlarin para sa turismo. Salamat kay Ginoong Jiksun. Dahil sa malasakit niya sa pangangalaga. Napangalagaan ang mahalagang karagatang ito. At nanatili itong buo. Ang sentro ng aming pamilya ay ang daungan ng mga mangingisda. Hindi sa akin lamang ang karagatang ito. Ito ay kay Lolo. Ito ay para sa lahat ng mangingisda. Higit sa lahat, ito ay para sa mga susunod na salinlahi. Kuya Aksun, kung nasaksihan lamang ni Lolo ang araw na ito, tiyak na magiging napakasaya niya sa daungan. Buong buhay niyang iningatan ang lihim na ito. Sa wakas, natagpuan na nito ang pinakamainam na hantungan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon, nagtatrabaho ako para kay Ji Changhe. At halos wala akong naiuwi sa buong taon. Ngayon, sa loob lamang ng 1 buwan. Katumbas na ito ng kinikita ko noon sa 1 taon. Ay, hahaha. Ito ang bahagi mo sa Hachian. Magaling ang ginawa mo. Salamat sa iyo, Kuya Aksun.
Kuyaksun, patawad. 5,052. Ako ang sumira sa buhay mo. Hindi kita sinisisi. Nagtatrabaho na ako ngayon sa kooperatiba. Bilang tagaguhit ng mga mapa sa dagat. Mabuti naman. Patawad. Tapos na ang lahat ng iyon. Magbago ka ng mabuti. Kapag nakalaya ka, magsimula kang muli bilang mabuting tao. Ginoong Joy. Isa itong ganap na bagong uri ng nilalang. Balak naming ipangalan ito batay sa apelyido mo. Tinawag namin itong long tungkod ni Jay. Long Sao. Hindi kailangang gamitin ang pangalan ko. Tawagin na lang itong long tungkod ng Long Yuan. Magandang pangalan. Lolo. Lalong gumaganda ang karagatang ito. Kuya Aksun. May bago raw natuklasan ang pangkat ng mga arkeologo. Nakapunta pala roon si Lolo. Sa napakalayong lugar na iyon. Sa dulo ng karagatan, may isang pulo na tinatawag na pinglay. Mayroon daw itong mahiwagang halamang gamot na kayang magbalik buhay sa mga patay. Maging ang laman at mga buto ay muling nabubuhay. Kaya pala ang pakikipagsapalaran ni Lolo. Hindi lang ito ang ipinagbabawal na sona ng Longyuan. Kuya Aksun, dumating na ang sasakyan ng pangkat ng arkeolohiya. Ang Longyuan ang aming kabuhayan. Pero hindi natin pwedeng ubusin ang laman ng dagat. Mga isdang nasa hustong gulang lang ang hulihin natin bawat taon. May 3 buwang pagbabawal sa pangingisda. Bawal gumamit ng lambat na nakaubos ng lahat. Sa bawat paglalayag para mangisda. Hindi lalampas sa 500 gin ang huli. Sang-ayon ako. Hindi natin maaaring kainin ang mana ng ating mga ninuno. At putulin ang daan ng mga susunod na salinlahi. Simula ngayong araw. Hindi lang tayo mga mangingisda, kundi mga tagapangalaga rin ng dagat na ito. CJ. Lahat ng barko, makinig. Maglayag ayon sa itinakdang ruta. Kuya Aksun. Kakayanin ba niya? Kakayanin niya. Bigyan ninyo siya ng pagkakataon. Papatunayan niya ang sarili niya. Kuya Aksun. Nakakuha kami ng 5 gintong lapu-lapu. Hindi kami lumabag sa kasunduan sa pangingisda. Sa wakas, malaki ka na. Ginoong Joy. Tingnan ninyo ang liham na ito. Tinutupad ko ang utos ng hari upang ihatid sa dagat ang pambansang kayamanan. Kapag nakatagpo ng kaaway, dito ko ito ilulubog. Naway malaman ito ng mga susunod sa amin. At maibalik ang kayamanan sa sariling bayan. Pambansang kayamanan. Anong pambansang kayamanan? Hindi ko alam. Pero batay sa nilalaman ng liham, ang kayamanang ito ay napakahalaga. Malamang ang nasa loob. Ang tinutukoy na kayamanan sa liham. Ginoong Joy. Kailangan namin ang tulong ninyo. Natuklasan namin ito sa lumubog na barko ng South Sea 1. Magsisimula na ang panibagong pakikipagsapalaran. Narito na. Isang selyadong silid sa pinakamalalim na bahagi ng kargamento. Mukhang hinulma ito ng buo mula sa bronze. Walang kahit isang siwang. Hindi pwedeng dahas ang gamitin. Maaaring marupok ang mga kagamitang pangkasaysayan sa loob.
Alam ko kung paano ito bubuksan. Ito ang selyong imperial ng Estado. Ito ang nawala mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang selyong imperial ng Estado. Ito ang pambansang kayamanang binanggit sa liham. Nagkamali ako. Isa ito sa pinakamahahalagang kagamitang pangkasaysayan sa kasaysayan ng China. Hindi ito bunga ng aming pagsisikap. Iniwan ito sa atin ng ating mga ninuno. Yao Zong. Dinalaw ka namin. Itay, patawad po. Alam nang nagkamali ang anak ninyo. Alam nang nagkamali ang anak ninyo. Lolo, makakaasa po kayo. Maayos na ang Longyuan ngayon. Maayos kaming lahat. Siguradong nakikita ninyo ito, Lolo. Ipinahahayag kong opisyal ng ilulunsad ang Longyuan. Ito ang pinakamagandang barkong nakita ko sa buong buhay ko. Kaldero. Kuya Sun. Ako naman ang magiging kapitan sa pagkakataong ito. CJ. Ikaw na ang maging kapitan sa pagkakataong ito. Nagsisimula na ang panibagong paglalakbay.